Praise the Lord, amen. Libay mo? Amen mo. Salamat kay choir. May gani, dili ta Pentecostal, murag maka mulayat mo matangtang atong lingkuranan ba? Wow, salamat kayo. Dunay gahom, no? Dunay gahom ang awit. Labi na sa mga ang mga basta awit nga mga pagdaig sa itong buhay nga Diyos. Salamat kayo. Praise the Lord. Salamat nga kagadi ng bundag. Actually, doon na naata sa atong transition sa gikan Sunday School ngadto sa atong discipleship. Minaw mo? Silang Sunday basig mahimutang na ni unya gani na no na ako'y nakitaan nga good maayo ba ang uban nagkailaila sila nagkaistorya kay sa una mo good magkita ra dia say pagkahumag simba musutoy lang po dayon mas maayog yung mag-istorya. Amen? Kaya ang atong gikinahanglan ko sa church, dili lang kay Word of God. Kinahanglan ko sa daog fellowship. Amen? Munay usa sa purpose nga nung doon ay kanang gitawag panagtigom. Okay, so ato giambo no kay daghan tag mga panginahanglan sa tong church. Gani napalong na ning isa kay overage na. So na-retire na. Ato na nang ilisan. Atong iampo nga may ilisan na. Kay basing magdungan yan palong na po na mga wala tayo tanawonon. Pero sa'yo makaingon ko nga, may rasang mapalong na diya. Karon magbasa kita sa Bible ba, no? Then magsulat. Tungod na ng screen, dili na magdalag Bible. Pero sige lang. Okay. Atong iambo kay kinahanglan tag mga daghan pang table, no? Ani man guni ang sit up nato sa tong discipleship. Kinahanglan tag mas daghan pang lamisa, table. Maabot gali na dire ana unya ato gi-encourage no kung mahimutang na ni may ato gi-encourage ang uban nga dili tigapilan og Sunday school ato silang i-encourage nga mo appeal gyud. Amen. So sige lang ato lang nang dunay church nga akong naistorya ilang gihimo day after sa adunay Sunday school, then after sa Sunday school service, then after sa service, mura pog discipleship ang ilang gigamit. Pero doon na sila 30 to 45 minutes, nga doon na sila murag interaction ba? Nga mangutana, unsay mo nakuha sa mensahe, mag-sharing sila, unsay blessing nila. So, sige lang, maabot rata na. Ang atong church kinahanglan kita nga kinahanglan tag daghang lamisa dayon kinahanglan kita mag-raise kita more church supporter. Amen. Pamina mo seryosohon ninyo pray. Kaya ani man gani ang ministry mga kaigsunan dili lang mga full-timer or ang ministry kinahanglan tag daghang supporter gyud. Dayon akong gibong gi-challenge nga posible nga kamo mo'y gamiton sa Ginoo. Amen. So importante gana sa church. Doon na mo i-Bible, maninog dapat palihog atong bablihan tong Bible sa book of Matthew, chapter 6, verse number 19, chapter 6, verse number 19, chapter 6, then handle sa verse number 21.
magisgota o ganang gitawag treasure. Kaya pagkahuman na ni, mag-treasure hunting na dayon ta. Aron ta maka dito. Basing putlo na po na, isyo na po na nila. Okay. So atong dungan og basa, amen? Tando po mo. Okay, so verse number 19 ta magsugod anto sa verse number 21, Matthew chapter 6. Ready, go. Lay not up for yourselves treasures upon earth, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Pray that, thank you, Lord. Sa lahin sa mga kaygayonan nga magihatag namo, Lord, i-bless ang mensahe o padayon na, Lord, ang pagligon, pagdasig kanamo nga kami magkausa kanunay sa pagwali sa imong pulong o pagpakaylap sa mayong balita pinaagi ni nga church. Gamito ni mo, Diyos, ang matagusan na mo. Amo ning gampo in Jesus' name. Amen. Noon sa mga iro nga nagkupitin siya naman. Okay. Actually, we need treasure. Diya gikuha ang word nga treasurer, treasures, treasury. Butanganan sa bahandi, butanganan sa kwarta, treasure. I-define ang treasure diri nga posible na treasure nga tao o treasure nga silbi nga kwarta gyud or kanang butang. Anyway, sa diyang ako ning gi-review ni nga verse, dugan na kay kung dungan gani nami kanta sa amo ang singing group sa una sa Bible student bago nga nag-ingon nga where your treasure is, there will your heart be also. So doon amoy namo na nangaganda. So para sa ko atong nga time, no, nagunaw na atong nga time, murag for me, murag treasure, murag delikado ang treasure sa atoa basta Kristohanon. Napamuda? Because of this verse number 21, for where your treasure is, there will your heart be also. Kaya ka nang, for where your treasure is, asa kuno-kuno, asa ang imong treasure, naapo dito ang imong kasing-kasing. Sa negative nga paghuna-una, makaingon ka ba nga, uy, di gud ta maghuna-unag treasure? Kaya nga tong kasing-kasing, basig naana diha sa maong treasure? Di ba kasi naghuna-huna na? Di ba? Murag para sa toa, murag likayan na to ang treasure, dili na to higugmaon ang maong treasure, kay basin na nga tong kasing-kasing naa didto. Pero sa insakto, pero sa tinuod nga pagkaistorya, daghan na to nga wala tay treasure. Nahadlok na tao nga pa mangani tay atoa. Or naa mga pero gagmay ra kay treasure igor ang ipamlite. Hadlok na taan ng bersikulo ha. Or ato lang gigamit ning bersikulo ha for excuses aron pagtabon sa atong pagkatapulan. Nga naman, kining kwarta mga kaigsunan, kwarta na sa netang ilog ron, kining kwarta dili intaw ni pwedeng para sa mga tapulan. Amen? Paminaw mo. Kanang inyong damgo nga mahimo mong milyonaryo,
damgo ninyo nga mahimo mong kwartahan, mga kaigsunan, di gyud na mahitabo kung ang inyong kinaiya tapulan, dili gyud na pwede. Napa mo? Kung kanang inyohang lihok ron, inyong lihok, maura na naa, kanang inyohang linihukan, kanang inyong mindset, ingon na gihapon na inyong hanton matiguang maura gyud gihapon ga. Balik ko na to ha. Ato na gisgutag mayo ni nga bersikulo. Verse number 19. Ato ning siya, nagyon si Jesus Christ dire. Lay up for yourselves treasures. Sa manang lay up for yourselves treasures upon earth. Meaning di ta magtigom og bahandi dinhi sa kalibutan. Dili ta magtigom og bahandi. Pero wala magingon ang bersikulo diha, sala ang pagkaangkon og treasure. Apa mo? Lay up for yourselves treasures upon earth, meaning ang atong motive nganong magkuantag treasure, dili na ingon magtigom ta, kundi ato nang gamiton para sa buluhaton sa Ginoo. Amen? Ang imong motive, why you need money, or nganong kinahanglan ka kwarta, aron pagtigom lang sa kwarta, pagtigom mo kwarta, tigom-tigom, mga kaigsunan, kung maro na ituyo, nagingon si Christ nga ayaw, dili na mao. Kaya nga naman, naay kawatan, naay daghang masuya nimo. Naay daghang mukidnap niya nimo. Di ba? For okay, then sunod, verse number 19, 20, once again sa Bible. But lay up for yourselves treasures in heaven. Sa ato ba, dili dahil sala ang pagtigom og kwarta. Apa mo? Kuha ninyo? Dili sayop ang pagtigom. Pero kung magtigom ka kwarta, para ra sa kalibutan, kana sayop na siya. Para lang sa imong kaugalingon, para ra nining kalibutan na, mga kaigsunan, mo na'y dakong sayop. Maura bagay na akong pirmeng nadunggan sa akong mind sa una nga, sa akong papa, sa akong nga, dili ta mamalit og yuta. Dili ta mamalit, di ta magwan. Kaya daghan tang pabor sa akong papa sa una nga, pwede gud siya, mahimo siyang negosyante. Kay, diha gud miss, nagdako ko sa Aurora sa Buanga del Sur. Ug akong nakita ron mga kaigsunan, ang Aurora sa Buanga del Sur, walay humay, walay basakan sa maong lugar, pero mao'y usa sa mga produkto, na si Elmer, no? Ang produkto sa Aurora, humay. Kini si Elmer, taga Aurora man eh. Nganong ingon ana man, nga ang Aurora, ang produkto gyud sa Aurora sa alam mong lungsod, sa Aurora sa Buanga del Sur, ang produkto gyud lubi. Lubi og saging. Pero kanang humay na. Pero ngano man nga og imong tan-awon sa mga sakuron sa bugas, Aurora may gibutang, Aurora sa Buanga del Sur. Aurora. Ngano man ang ingon ana man na siya. Ang bot e basabot na ko, dunay tao nga naka-create para niya, para posible nga bisag ang Aurora walay basakan, pero pwede makaproduce og humay. Sabot basabot. Meaning, dunay tao nga nag-desire nga pinaagi sa maong negosyo, makatigom siya og treasure. Napa mo? So, ang point na ko man niya, dili
sala ang pagtigom og kwarta. Pero dito sa langit. Siya, lay up for yourselves, treasure in heaven. Pero ang pangutana ron mga kaigsunan, wa kay treasure dire, wa kay treasure ning kalibutan na unsa man nimo pagkuhag, unsa man paglay nimo og treasure ngadto sa heaven. Apa mo? Pastor, unsa man nato paglay og treasure sa heaven? Number 1, makatigom kag bahandi ngadto sa langit pinaagi sa suluining. Amen? Kung makakabig kag isa ka tawo, matod ba sa Mark chapter 8 verse number 36. Unsa gigon sa Bible? Mark 8:36. For what shall profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Ang buhay pasabot nga ang value sa usa ka kalag mga kaigsunan mas labaw pa sa kalibutan. Dako kay value ang kalag. Pila may value sa $1 karon? Equivalent sa piso. 57, 56, 58. Muna value sa ato ang piso. Ikumpara sa dollar. Kinahanglan tag 58 pesos i-compare sa $1. So, ang value sa tao, kung mangutanag unsay value sa tao, mga kaigsunan, mura pod og value sa kalibutan. Kung gusto kang magtigo og bahandi dito sa langit, number 1, makakabig ag kalag. Amen? Ikaduha, unsaon nato nga doon natay treasure dito sa heaven, pinaagi sa pagbuhat o paggamit sa imong treasure, nga diin, naakay mga tao nga natabangan. For example, giving sa church. Nag-offering ka sa church, love offering para sa local mission, doon ay gitawag foreign mission offering. So pinaagi ana mga kaigsunan, nakatabang tas mga missionaries nga din naa sila kalag nga nakabig. Ugo niya, doon na tayo parte sa mga kalag nga nakabig. Nakuha ninyo? So ingon ana pagtigom og treasure dito sa langit. Amen? Ang kuya ni wa kay treasure, wa juga natigom nga to sa langit. So, ani man guni, ako din naisgutan no. I hope nga makasabot ra gyud mo ani. Ako gyud ning gisgutan pirmi, akong pirmi iko nga nganong lisod man gyud ang kwarta. Doon na manggoy naagi lisod mangyod para sa mga Kristiyanon. Bisag faithful nga Christian, maghilak nga mga Christian, nganong maglisod mangyod og pagkamilyonaryo sa usa ka Christian. Lisod gyud. Akong gitestingan na mga kaigsunan, dili day kun ang imong kinakadabuhi bitaw dili jud ka mo upgrade bitaw. Dili yun dae ka makakuha ana. Kung ordinary ra ang imo hangi panggamit nga principles, common principles ra gyud, walay principles gikan sa Bible, mga kaigsoon dili ka kakuha ana. Kay ngano dunay usa ka author ngin siya nga daghang mga nakwartahan para nila, nakwartahan sila, abi nila, o sa ilang kaugalingon ra, o sa ilahan ng wisdom. Pero imo ginayong hunaon, nakakwarta dahil sila, pinaagi sa gitawag, biblical wisdom. For example, kanang gitawag og diligence. Na may mga tao, bisag dili baptist, bisag dili believer, kugihan gyud siya.
Amen? Mga Buddhist mo sa dia, pero kugihan gud sila. Kanang gitawag diligence, mga kinahanglan ka ana kung gusto ka nga mosinso. Dili pwede ang usa ka taong tapulan mo sinso. Dili gina. Ang kuyaw lang juga ako ning balik-balikon sa pagyon. Ang kuyaw kayo ros mga Kristohanon, dili mo angkon nga siya tapulan. Mo nay pait kay nimo. Nga mulalis pa jud ka nga inon ka nga tapulan. Salamat ko sa Ginoo dunay upat ka tawo nga akong ginganlag tapulan sa una. Upat ka yung people akong gingnan. Itagsa-tagsa ginanagoy Brad, ikaw tapulan ka, Brad. Brad, ikaw tapulan ka. Ikaw tapulan ka. Dili ni mo usbo na imong kinaya, di ka mo sinso. And by the grace of God, isaragod ka yung people sa upat. Giyang giingnan iya kung pastor, ako nang i-prove nga ako dili ko tapulan. Sige lang, mahibaw ara na ninyo kinsa na siya. Pero kining tulo, antor garon, tapulan ra gyud gyapon. Di lang ko mo istorya ninyo kay basta inyong itsika, inyong chismis. Kinahanglan gyud na siya. Number 1, kinahanglan ka siyempre desire man ginala paminaw ha. Kitang Kristohano nag-desire man kita nga kinsa may na dili go mag-desire nga makwartahan ka. Kinsa wala mag-desire. Kita nag-desire, kinsa nag-desire paligputas kamot. Nag-desire man kita. Pero kung walay diligence, kung dili ka diligent mga kaigsoon, dili gina maabot na nimong imuhang imong pangandoy. Ikaduha, dili lang kay kinahanglan mo impose ka og kanang gitawag discipline. Ang tinuod nga, ang nindot nga discipline mga kaigsunan, kanang disiplina nga ikaw mismo ay nagdisiplina sa imong kaugalingon. Ayaw pagpaabot nga ang imong mama, imong papa, ulahing tao mo disiplina, ikaw mo disiplina sa imong kaugalingon. Kung makadisiplina ka sa imong pagkatapulan sa imong madisiplina nimo imong kaugalingon mga kaigsunan, mosinsuga. Amen? Then ikatulo mga kaigsunan, importante kayo sa pag-asinso. Kining gitawag, do na kay concern sa giving. Do na kay concern ba sa giving. Ang reason nimo why gusto ka mo asinso imong gidabuhi, I want to give more. I want to give more. Mo na'y makapaasinso nimo. Okay. Naakalang ko iwali nga akong i-review. Ako lang i-review lang about mindset. Na-review na, nawali naman yung nagaw, pero ako lang i-review. About nakuha, nakita ni mo, Clark? Na? Okay, sige. Ato gisgutan ka na. Ako lang i-review kining mindset. Ambot pasabot sa imong utok ba? Og dili ka mo set sa imong mind nga mo na by the way, kabong mga nag full time, kamong naa sa school, klaro-klarohon na niya, kamong naa sa school, kamong naa sa staff, ayaw mo og gingon nga para na nila. Pwede mo maka-apply ani. Kaya nga naman dunay duha ka klase nga income. Dunay gitawag active income. Doon na po'y gitawag og active income, doon na po'y gitawag passive income. Ako, doon ako'y
income nga gitawag active. Active ko. For example, pagka-pastor na ko, pagka-pastor. So, na ako'y allowance, nakakubra ko allowance akong pagka-pastor. So, doon ako'y income. Pero doon na po ko, pero wala ko magsalig diha. By the way, church, sultian ta mo wala ko ingon nagpadungog-dungog ninyo. Akong gi-apply ang sacrifice as a pastor. Actually, maminaw kas mga pastor sa taga Manila, ang ilang yung isulti pirmi, alagaan ninyo ang inyong pastor. Mudiman yun na, mudiman. Bibilhin mo sana, di ko kabalong Tagalog, palitan niyo yung pastor og sakyanan, palitan niyo yung bahay, balay, anak gina, mo na ilahang orientation dito. Timanon niyo yung pastor, timanon niyo, basi walay sudan ang pastor. Yun na ba? Pero, sige na lang. So, ingon gud unta ana. Anyway, asan mo to? Okay. Kining gitawag right mindset. Then sunod na nga. Ibutang people assume thinking just happens. They wake up and go through their own. Okay. Daghang mga tao ron nagsige sila hunahuna, tamar na sila sa hunahuna, pero inigmatan nila maurag hapon ang ilang kinaiya. Sunod, unsaya. Ako lang review ko niya. We must know that what the real thinking is a kind that leads to success is a skill. Actually, kada nga thinking, kung dili na mo resulta nimo og action, mo resulta og pamaagi o skill, dili gana ma-realize ang imong gihuna-huna. Then sunod. So, importante nga na kay ma-develop ang imong skill or ability to do something well. Okay. Skill must be developed with practice. Gusto ka nga, for example, gusto ka nga magkwartahan ka, may millionaire ka, i-develop na nimo. Practice nimo. Pareha po sa basketball. Kung gusto kang maayong sa imong basketball, mastira ng dribbling, layup, tanan, imo nang i-master, skills. I-master na nimo. Ang pangutan na karon, imo ba gi-master how to handle money? Dugay-dugay na kung nag-preach ani. Ang pangutan na, kinsa may nagsugod na. Sa mga people, kinsa may nagsugod na. Sunod gagawin. Okay, sunod nga punto. Okay. Kini na, skill to budget your income. Ang pangutan na, nagsugod mo budget. Nagsugod na mo. Wala pa no. Ang pangutan na, gano'n sa mo magsugod. Akong gilista nga ako mga expenses. 300 pesos na lang ko. 300 pesos na lang ang mabilin sa akong kwarta. Klaro istorya. 300 pesos na lang ang mabilin. Kung anong naingon man ko, mga kaigsunan na ko, agay, overspending. Kaya nga naman, man God, na ako'y actually, doon ay gitawag
Na ako'y gasaligan ba? Nga ako'y gasaligan nga income mo niya, gasaligan. Mga sources ba? Source of income. Karon naghunong man, nihunong. Ana ay isa nihinay. So meaning nga ang imong budget sa imong spending, imong budget, ang paggasto nimo permanente man. So karong simana nagcutting ko mga gon para mulahotay ko. Nga naman gusto nako nga ma-apply nako sa akong kinabuhi. Doon na kay skill to budget. Napag-sunod. I-review naman nako. Sunod. Sunod ba? Sunod ba yun? Okay. Budget, dahil sunod, skill to save money. Imo bang i-practice ang pag-save? Kinsa may nag-practice? Taas kamot. Sa dorm, akong gipangutana sa dorm ko, kumusta man inyong skill to save? Kalot sa ulo. Gitanaw ang basiyo sa cook. Aga, ito arang savings, basiyo sa cook. Namo diha. Ito arang savings, basiyo sa cook, bang. O gapan ako gitanaw ang basiyo sa 3-in-1 nga kape. Mang 3-in-1 sa buntag, udto, then hapon, 3-in-1 ba? Diha. Napa mo? Budgeting. Dili ka mag-budget. Tagalog mo Proverbs chapter 22, verse number 3. Okay, maminaw ha. Ako lang i-review lang nila ko. A prudent, unsa may prudent? Wise. A prudent man foreseeth the evil. Ang buot pasabot, kung wise ka nga tao, na-evil sa unahan, muli kay juga. Di ba? Pero bugo ka nga tao, batod ba sa Bible, but he hideth himself. But the simple pass on and are punished. Wa mo kibalo, kanang budgeting mga kaigsunan, imo nang gi-foresee, imo nang gitanaw ang unahan, nga kinahanglan ka nga mag-savings ka. Duha ka klase, duha purpose sa savings. Number 1 purpose of saving is emergency fund. Emergency ba? In case of emergency, naakay makuha, nagdaot ka, unsa diha, naakay makuha nga kwarta. Ikaduha, ang ngano unsay rason ngano naakay gituwag nganong naakay savings for investment. Sabot sa investment, kanang imong kwarta, imo nang ipalit og asset. Sabot mo asset, kanang butang nga diin maka kwarta ka. For example, palit kag bike, imong gipabangan ang bike. Palit kag motor, gipabangan nimo ang motor. So ang imong kwarta nga tinigom, imong gi palit og asset nga mo resulta nga maka-income ka. Og dugang tong income nimo. Or ipalit ba nimo kanding? Last one, nakapalit ko kanding. Na may baligya nga kanding, 2,000 ra. 2,200. Akong gipalit. So, naara ko dire, pero posible nga, pila ka tuig. Katong kanding nga, manganak man to siya. So, gitawag na siya asset. Amen? So, the prudent man foreseeth the evil and hideth himself.
Kinahanglan na kakabalo kag unsay evil. Unsa man buto sa evil? Evil of being poor. Evil of not having money. Evil man na uwa kay kwarta. Mga kaigsunan mo nang importante nga doon na kay savings. Sunod. Sunod, Clark. Ako lang gi-review ni. Save to, okay, sunod. Sunod nga point doon na. Ako lang okay. To skill to invest money. Okay, maminaw. About investment. Ako ani biktima po ani sa una. Pero maniniya, once nga mag-invest ka o gwarda, pamina, number 1 rule, unsa ko nimo pag-invest? Do not invest money nga imong hinulaman. Subot mo, ayaw mo og invest og kwarta nga inyong hinulaman. Pero, pwede ka manghulam, paminaw ha, pwede ka manghulam kung naa kay sigurado nga imong ika-bayad. Sabot mo? Nga naman, kung mag-invest ka og kwarta nga imong hinulaman, di ka kabalong mo, nag-invest ka, nalugi ang imong investment, nalugi siya. So, duha na kabuok ang imohang problema. Nalugi pa ang imong business, napakay bayron nga utang. Never good. Ayaw ginagbuhatan ninyo. Pwede ka manghulam ka, pero doon na kay reservation nga in kaso niya o mapalpak pero na kay makuha nga para imong ibayad. Amen? So mo na ako nakita, mo na ako nabasahan sa skill to invest. Then sunod. Okay, sunod wala na. Sunod ba? Wala na. Okay. Kung ano man na, sunod, ano lain? Anyway, ako lang i-close mga kaigsunan. Kining ang ministry must be balanced. Kining ang ministry at church ba? Dili good. Ako ding balik-balikon perme. Christians, pamina mo, dili pwede nga mulambo ang usa ka church kung walay mga Kristohanon nga dito ipaagi sa Ginoo ang iyang panalangin. Timan ini mga kaigsunan. Our God, ang atong Dios, willing siya nga mububo sa iyang panalangin. Atong Ginoo mga kaigsunan, dili siya dalo. Tanawa gali Malakay chapter 3 verse number 10. Unsa gyud sa Bible? Malakay chapter 3 verse number 10. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith. Siya prove me now, sulay ko ninyo. Saith the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven, i-open dahil sa Ginoo, He's willing, more than willing to open ang windows of blessing. Paminaw mo mga kaigsunan, mo na inyong i-claim, mo na atong i-claim. Lord, pwede ba nga, diri na mo agi sa kuha? Napa mo? Paminaw mo, ayaw mo giingon nga, dili, imposible ka na. Mga kay have faith in God.
Diha na ma-apply na to nagingon sa Bible nga, have faith in God. You can say to this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea. Nothing shall be impossible with God. Mga kaigsunan, nangay nita ang Ginoo kinsay iyahang asa niya iagi ang panalangin ani nga church. Amen? Posible na diha ninyo. Abi ninyo, maingon mo nga, Pastor, wa man ko'y grado, wa man ko'y unsa diha, pamina mo. Kasagaran sa gabiton sa Ginoo, pamina mo, ang gamiton sa Ginoo katugyong nagagikan sa wala. Ibutang na sa atong mind, ha? Sa diyang si Moses, gipangutanas Ginoo, what is that in thine hand? Iningon si Moses, Lord, dili ko pwede magamit nimo. Kay kinsa man na si King Pero nga din akong atubangon, kinsa man ko nga matubag niya. Unsay akong mahimo? Ningon ang Ginoo ka Moses, what is that in thine hand? Unsa man ang naa sa imong kamot? Ug unsay naa sa atong kamot mga kaigsunan, mo ni gamiton na to. Unsa may naa sa imong kamot? Unsa may naa diha nimo? Mo ni gamiton na to. I hope nga makasabot mo nako mga kaigsunan. Ngano man ang atong church, ang buloton sa Ginoo, kinahanglan tag more millionaires. Asa man magkuha ang Ginoo og mga milyonaryo, dili man sa tagagawas, diri man sa sulod. Amen? Asa man magkuha ang Ginoo, dili man pwede sa unbeliever. Abi di mo ko si tanaw sa unbeliever, sa kuha ha? Sa diyang na ako'y gisulwining unbeliever, gisulwining na ko, dato kayo doon si Ligan. Abi naman yung kinatananaman na eh. Gi-introduce ko sa iyang mga kinesi uncle, tag-iya sa kuhaan, kinesi uncle, gi-introduce ko niya. Mga dato kayo doon si Ligan, kinesi kuhaan. Abi niyo ang tanaw sa, si kuhaan si Pastor Paul, ang mga pastor. Abi mo kung si tanaw sa, amot lang sa ako at teletor una-una, pero kining pastora ay murag target ano niya atong kwarta ba? Yun ano ba? Sa ako alam sa una-una. O ano ba? Pero mga kaigsunan, ang mag-raise o mag-raise ang Ginoo og millionaire, gikan sa diri, sa sulod. Diri, kamuhay mo. Yeah. Bisan paggali ka mo mga staff, ayaw biyain na yung pagka-staff ninyo. Pag-pray mo sa Ginoo another income. Nga dili mabiyaan ang inyong pagka-staff. Ako, pagka-pastor ako, wa man ako gibiyaan akong pagka-pastor. Wala man ko mamaligyag botilya. Wa man sa ko mamagsuroy og balot. Amen? So kung nahimo sa uban, nganong dili man nyo mahimo? Butang yun na sumay. I will open the windows of heaven and pour out blessing that there shall not room enough to receive it. Wow! Ako, bisag pa, 67 years old na ko, ako gihapon ko, nag-claim gihapon ko anima, Lord, pwede ba nga imong iagis ako ha? Mingon na Ginoo, pastor maga, akong calling nimo, pastor maga. Ko sige lang. Mag-claim dahi ko. Basin pa dahi. Ang akong calling nimo, pastor man, dili man pag-usada. Pero, wa man maging ng Bible, basta ogoan ka kanang pastor ka, wa kay labot.
Even? So, ang point na go man niya, dunay blessing. I-claim ko na, anak ta sa Ginoo. Ang tag-iya sa tanan dire sa mga kabtangan treasure sa iyahan is Ginoo. Nangita lang ang Ginoo og ihang mapiyalan. Balik ta sa Matthew, in closing, direra ko taman, Matthew chapter 6, verse number 21. For where your treasure is, there will your heart be also. Ang pangutana, if you have treasure, ang imong kasing-kasing naaba sa maong treasure, ang tubag, ug ako may pangutanon, kung na ako'y treasure, where your treasure is, there will your heart be also. Para sa kuha, akong mahalon ang maong treasure. I need treasure. Ang pangutana, kinahanglan mo treasure, dili. I need money. Pero niya, we need to love God more than money. Amen? Naamang ginas Bible, o asa gali ang imong treasure, dito sod ang imong kasing-kasing. Pero kitang mga Kristohanon, kabalo na ta ana. Kabalo na tag asa may atong buhaton. John chapter 21. John 21. Verse number 15. When he had dined, Jesus said unto Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? And he said unto him, Yes, Lord, knowest thou now that I love thee. He said unto him, Feed my lambs. Christians, pamina mo, dunay treasure, we need money, pero ayaw mo kalimot, ang gugmaon nato si Jesus Christ kay sa kwarta. Atong maghimo mo covenant, inon ni mo ang Ginoo, Lord, by God's grace, by your grace, I will love you more than this, more than money. Tanaw, sige sa Bible. Ningon si Peter, Yes, Lord. Verse number 15, and he said unto him again, the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? And he said unto him, Yes, Lord, thou knowest that I love thee. And he said unto him, Feed my sheep. Church, pabina mo, nagtanong ako sa discipleship kaganina. Wow, pagkadako sa responsibilidad nato as a church. Ayaw biyae. Dili na to biyaan ang atong responsibilidad sa pagpakaon sa mga church member. Dayo, napagod. Verse number 17. And he said unto him, in the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? And Peter grieved, and because he said in the third time, lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest that thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, Feed my sheep. So, Christians, pamina mo, dako kitang trabahoon. We need money. Amen?
Gusto na ko muhuman, pero ganahan pa maghapon ko, pero Deuteronomy chapter 8, verse number 18. Basa. Ready, go. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth power to get wealth, that ye may establish His covenant with you, swear. Father, okay. Ang Ginoo may naghatag og power. Mo nang paduol kas Ginoo, maninog lang tanan palihog. Rita, thank you Lord sa imong Bible, thank you Lord sa imong pulong. Lord, i-bless ang mensahe. Tabagi mi nga ang among gigugmaon, Lord, ikaw, ang imong ministry, ang mga tao. Ug Lord, I pray nga tabangan nimo kami nga mapialan mi sa mga dagkong panalangin na maghatag namo, Dios. Lord, i-bless ang matag sa namo. Tagay mi kaalam kanunay. Amo ning gambo, Lord, in Jesus' name. Praise the Lord, amen.